Akala mo ba madali mo ako mabubura sa buhay mo, Sandro? 3 buwang buntis si Isabel sa kanilang triplets nang mapanood sa pambansang telebisyon ang marangyang kasal ng kanyang bilyonaryong asawa sa ibang babae. Walang salita, walang paalam, at baon na nagdurugong puso, naglaho siya na parang bula. Iniwan niya ang lalaking naging mundo niya habang si Sandro naman halos mabaliw sa paghahanap sa kanya. Pagkalipas na 5 taon, hindi nang mahina at kawawang Isabel ang nagbabalik. Siya lang makapangyarihang donya ng isang malaking imperyo sa ibang bansa, kasamang 3 matatalino at tuso nitong mga anak. Nagabalik siya para sa isang bagay lamang, ang ubusin ang yaman, sirain ang reputasyon at saktan ng puso ng lalaking nagtaksil sa kanya. Ngunit paano kung ang paghihigante muling matunaw oras na makita niya ang mga mata ni Sandro na puno ng pangungulila, pagsisisi at isang madilim na sekretong 5 taon nang nakatago? Ang pagbabalik ba niya ay para sa hustisya o para sa muling pagkabuhay ng isang mapanirang pag-ibig? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Valderrama ay amoy mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak, ngunit para kay Isabel, amoy laso ng hanging nalalanghap niya sa loob ng dambuhalang salas. Nakatitig siya sa dambuhalang flat screen TV na nakasabit sa dingding. Ang mga kamay nanginginig habang mahigpit nakahawak sa tela ng kanyang maluwag na bestida. Sa screen, live na live pinapalabas ang tinaguriang Wedding of the Century. Ang lalaking nakatayo sa dambana, suot ang pasadyang itim na Tom Ford tuxedo ay walang iba kundi Sandro Valderrama, ang kanyang asawa. Ang lalaking 7 buwan pa lang ang nakalilipas, humalik sa kanyang mga labi sa harap ng Wes at nangako na siya lang ang mamahalin hanggang sa huling hininga nito. Ngunit ngayon, sa harap ng milyon-milyong Pilipino, hawak ng lalaki ang kamay ng isang sikat na tagapagmana ng mall chains na si Cassandra Lopez. Maganda si Cassandra, sopistikada, bagay na bagay sa marangyang mundo ni Sandro. Munting kailanman hindi naramdaman ng Isabel na kabilang siya. Sandro, bakit? Bulong ni Isabel. Kasabay ng bawat katagaang pagpatak ng mainit at masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit hindi lang basta hiwa sa puso, para tong dambuhan ng kutsilyo na unti-unti pinipirapirasong kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya na uubusan siya ng hangin. Kamakailan lang nung nakaraang linggo, nalaman niya mula sa kanyang doktor ang isang napakagandang balita. Di lang isa kundi 3 tibok ng puso ang nasa loob ng kanyang sinapupunan, triplets. Gusto niyang isurpresa si Sandro ngayong gabi. Bumili pa siya ng maliliit na sapatos ng sanggol at tinago sa kanilang silid, naghihintay sa pag-uwi ng lalaki mula sa tinatawag nitong business trip sa Hong Kong. Ngunit ang sorpresa pala'y para sa kanya. Ang Hong Kong na sinasabi nito ay ang Grandeng Katedral sa Maynila kung saan kasalukuyan itong pinapakasalan ng ibang babae. Niloko mo ko. Ginawa mo akong tanga, hikbi niya, habang magkabilang kamay dahan-dahang lumipat sa kanyang 3 buwang tiyan. Doon, sa gitna ng matinding bigati, may biglang sumiklab na kakaibang lakas sa loob ni Isabel. Napatingin siya sa TV kung saan nakangiti si Cassandra habang sinusuot ni Sandro ang singsing dito. Napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Sa mundo ng mga bilyonaryong isang tulad niyang ulila at walang kilalang pamilya madaling tapakan, itago at itapon kapag nakakasagabal na. Kung mananatili siya sa mansyong ito, kung haharapin niya si Sandro sa pag-uwi nito, anong mapapala niya? Ang magmakaawa? Ang maging kabit sa sarili nitong buhay? Hindi. At higit sa lahat, natakot siya para sa kanyang mga anak. Kung nagawa siyang itanggi at ipagpalit ni Sandro para sa negosyo at yaman, paano pa ang mga sanggol sa tiyan niya? Baka agawin lang ng mga Valderrama ang mga ito o ituring ng mga anak sa labas. Hindi siya papayag. Agad pinunasan Isabel ang kanyang mga luha. Pinalitan ng determinasyon ang panghihina sa kanyang mga mata. Tumayo siya, mabilis na umakyat sa kanilang silid tulugan. Ang silid na puno ng mga huwad na alaala ng kanilang pagmamahalan. Kinuha niya ang isang simpleng backpack. Di niya ginalaw ang mahaling vault kung saan nakatago ang mga alahas na niregalo sa kanya ni Sandro. Di niya kinuha ang mga branded na bag o mga credit card na nakapangalan sa kanya. Tanging sinilid niya yung kanyang pasaporte. Ilang piraso ng lumang damit na pagmamayari niya bago pa man niya makilala ang bilyonaryo at ang natitirang sahod niya mula sa dati niyang trabaho na nagkakahalaga ng 20,000 piso.
Mula sa sandaling to, Sandro, patay na ang Isabel na naging sunod-sunuran sa pag-ibig mo. Malamig at mariin niyang binitawan ang mga salita habang nakatitig sa kanilang larawan sa ibabaw ng nightstand. Tinalikuran niyang silid. Mabilis siyang bumaba gamit ang hagdan ng mga katulong sa likod bahay upang di siya mapansin ng mga gwardya sa harapang gate. Mapalad siyang gabi na at abalang ilang kasambahay sa panonood din ng kasal sa kanilang quarters. Lumusot siya sa maliit na pinto sa hardin kung saan madilim at walang CCTV. Patakbo siyang lumabas patungo sa highway, ni iniintindi ang bahagyang pagkabasa ng kanyang sapatos sa basang damuhan. Pagsapit sa kalsada, agad siyang pumara sa lumang taxi. Sa airport po, kuya. Bilisan mo pakiusap, hingal na utos niya sa driver. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa Marangyang Subdivision, lumingon si Isabel sa huling pagkakataon. Ang luha sa kanyang mga mata tuluyan nang natuyo, pinalitan ng isang malamig at matigas na panata. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong mga magulang na matagal nang naninirahan sa Italia, magsisimula siyang muli. Pagdating sa paliparan, swerte naman, may natitira pang upuan para sa huling flight patungong Rome. Gamit lahat na natitira niyang pera at ang kaunting ipon sa kanyang lumang bank account, binili niya ang tiket, isang biyahe patungo sa kawalan, ngunit biyahe rin patungo sa kanyang kalayaan. Habang nasa ere ang eroplano at unti-unti lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba, hinaplos ni Isabel ang kanyang tiyan ng may buong pagmamahal. Lalaban tayo, mga anak. Papalakihin ko kayo na hindi kailangan ng pangalan ng ama ninyo at balang araw, babalik tayo para bawiin lahat ng dignidad na tinapak-tapakan ng mga Valderrama. Hanapin ninyo siya. Kahit balik na rin nyo ang buong mundo, ibalik nyo sa akin ang asawa ko, mga walang silbi. Yumanig ang kulog ng boses ni Sandro Valderrama sa loob ng dambuhalang boardroom ng Valderrama Holdings. Sa isang marahas na kompas ng kanyang kamay, tinapon niya ang mamahaling kristal na ashtray sa pader, dahilan upang mabasag ito sa libo-libong piraso. Ang mga board member pati na ang kanyang mga personal na investigador at chief security officers ay sabay-sabay na napayoko, nangangatog sa takot. 5 buwan nang nakalilipas mula ng gabi na mawala si Isabel at sa loob ng 5 buwan na iyon ay unti-unting nawawala sa katinoan ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Wala nang dating prim and proper na Sandro, mukha na siyang bangkay na nabubuhay. Ang kanyang mga mata na dati matatalas at puno ng otoridad, may malalalim na itim na bilog ngayon dahil sa kawalan ng tulog. Gulo-gulo ang buhok, bahagyang humaba ang balbas sa kanyang panga, laging amoy mamahaling alak ang kanyang opisina. Hindi niya pinapansin ang bilyon-bilyong pisong lugi ng kanyang kumpanya dahil sa kapabayaan niya. Ang tayong mahalaga sa kanya ay ang isang pangalan, si Isabel. Di natuloy ang tinaguriang kasal ng siglo. Buong akala ng publiko at ng media ang marangyang kasal nila ni Cassandra Lopez ay natapos sa isang marangyang resepsyon. Ang totoo, sa mismong sandaling nalaman ni Sandro na wala si Isabel sa mansyon, matapos niyang takasan ng piging at iwan si Cassandra sa altar, bago pa man matapos ang seremonya, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Pinilit lamang siya ng kanyang lolo, ang matandang Don Alejandro na humarap sa dambana. Binalaan siya nito na kung di niya pakakasalan ang anak ng mga Lopez, gagamitin ng matanda ang kapangyarihan nito upang ipahiya, ipakulong at sirain ang buhay ni Isabel at ng pamilya nito. Ginawa ni Sandro ang sakripisyo upang protektahan ang kanyang asawa. Ang plano niya pumirma ng huwad na kontrata, ibigay ang gusto ng lolo niya at saka itatanan si Isabel sa ibang bansa kung saan hindi sila maaabot ng kapangyarihan ng pamilya Valderrama. Ngunit tuloy na ang lahat. Hindi niya naisip na mapapanood ni Isabel ang live broadcast. Akala ng babaeng pinakamamahal niya ay pinagpalit at tinalikuran na ito para sa pera at estado sa lipunan. Sir Sandro, nanginginig na nagsalita ang kanyang chief of security. Hawak ang ilang mga papeles. Nagawa na po namin ang utos ninyo. Sinuri po namin lahat ng terminal ng bus, mga barko, maging mga local flights sa bansa sa ilalim ng pangalang Isabel Santos Valderrama. Walang lumabas na kahit anong record.
Imposible! Sigaw ni Sandro sabay hampas sa lamesa. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Hindi siya po pwedeng maglaho ng gano'n na lamang na para bang uso. Isang babaeng mag-isa, walang pera, walang dalang kahit anong credit card na binigay ko at higit sa lahat, buntis siya. Natahimik ang buong silid. Alam ng lahat ang sekretong yon. 3 buwan matapos mawala si Isabel, nakita ng mga tauhan ni Sandro ang isang medical report sa basurahan ng silid ng mag-asawa. Isang ultrasound report na nagpapatunay na buntis si Isabel, di lang sa isa, kundi sa 3 sanggol, triplets. Nang malaman niyo ni Sandro 2 buwan nang nakakaraan, tuluyan siyang binaliw ng pagsisisi. May mga anak sila, 3 anghel na binuo ng pagmamahala nila, ngunit lumayas ang kanyang asawa dahil akala nito pinagtaksilan siya. Sir, dugtong na investigador, may hinala po kami na gumamit si Ma'am Isabel ng ibang pangalan o kaya may tumulong sa kanyang makaalis ng bansa gamit ang pribadong paraan. Patuloy po naming biniberipaka ang mga international flights 5 buwan ang nakakalipas. I-extend nyo ang paghanap sa Asia, sa Europa, sa Amerika. Kahit puusin ang buong yaman ng Valderrama, ibalik nyo sa akin na mag-iina ko. Naiwan si Sandrong mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na silid. Dahan-dahang napalahod si Sandro sa sahig. Ang kanyang mga balikat nagsimulang yumugyog. Mula sa bulsa ng suot niyang mamahaling polo, nilabas niya ang isang pirasong puting panyo. Yon ang panyo na may burdang mga inisyal ni Isabel. Ang panyong naiwan ito sa ibabaw ng kama nung gabing umalis ito. Nilapit niya ang panyo sa kanyang ilong at mariing pinikit ang mga mata. Wala nang amoy ng lavender na pabango ni Isabel, ngunit para kay Sandro, yun na lang ang tanging natitirang patunay na naging totoo ang reyna ng kanyang buhay. Isabel, nasaan ka na? Humihikbing bulong niya sa hangin habang nakalahod sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Patawarin mo ko. Pakiusap magpakita ka na sa akin. Kahit patayin mo ko sa galit, basta't mahalin mo lang ako at malamang ligtas kayo ng mga anak natin. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, ang lalaking kayang bumili ng buong kumpanya sa isang jiffy ay tuluyang dinala sa dulo ng kabaliwan ng pag-ibig at matinding pagsisisi. Ngunit sa kanyang puso, may isang sumpa siyang binitawan. Hindi siya hihinto, hindi siya mapapagod. Kahit mamatay siya sa paghahanap, hahanapin niya si Isabel at ang kanilang mga anak. 5 taon ang lumipas. Sa gitna ng sikat at marangyang distrito ng Milan, Italia, nakatayo ang isang modernong gusali na yari sa salamin at bakal. Ito ang sentro ng Isabela Imperium, isang mabilis ng muusbong na kumpanya sa larangan ng high fashion, real estate at pandaigdigang kalakalan. Sa loob ng 5 taon, ang pangalang Isabela Santos naging tunog ng tagumpay at kapangyarihan sa buong Europa. Sa pinakatuktok na palapag, sa loob ng isang malawak na opisina na may tanawin ng lungsod, nakatayong isang babae sa harap ng glass wall. Si Isabel. Wala nang bakas ang simpleng babaeng nagmula sa Manila na madaling paiyakin at saktan. Ang kanyang buhok ay gupit sopistikada na hanggang balikat, suot na isang pasadyang pulang power suit na lalong nagpadilim sa kanyang mapuputing balat. Ang kanyang mga mata na dati puno ng amo, ngayon malamig, matalas, kakikitaan ng otoridad. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ng kanyang mga magulang na isang mayamang aristokrata sa Italia na yumaon na rin, nagawa niyang itayo ang sarili niyang pangalan. Mama! Sabay-sabay na lumingon si Isabel nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ang seryoso at malamig niyang mukha biglang napalta na isang napakatamis at totoong ngiti. 3 bata ang naguunahang tumakbo patungo sa kanya, ang 5 taong gulang na triplets. Si Nathan ang panganay, suot ng isang maliit na black coat. Siya ang pinakatahimik, pinakamatalino at may cool demeanor. Isang carbon copy ng kanyang ama pagdating sa seryosong mukha. Sumunod si Liam ang pangalawa, na palaging nakangiti, makulit, ngunit napakataas ng isip pagdating sa mga numero. At ang bunso, si Cara, ang kaisa-isang babae na may mahaba at kulot na buhok na siyang pinakamalambing ngunit pinaka-protective sa kanilang ina. Dahan-dahan naman, baka madapa kayo. Malambing na saway ni Isabel habang nakaluhod upang salubungin ang yakap ng 3. Mama, Nathan won the chess championship in school today.
Masiglang sumbong ni Liam habang tinuturo ang kanyang kuya na may hawak na gintong medalya. Talaga, aking prinsipe? Hinalika ni Isabel si Nathan sa noo. I am so proud of you. Tumingin si Nathan sa kanyang ina. Ang mga mata nito may lalim na hindi pangkaraniwan sa isang 5 taong gulang. I want it for you, Mama, para hindi ka na malungkot. Napatigil si Isabel. Ang triplets ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga ito, nakikita niya si Sandro, ang hugis ng ilong, ang panga, ang kulay ng mga mata, lahat kay Sandro. Ngunit pinangako niya sa sarili na kailanman di malalaman ng lalaking yon na may mga anak silang nabubuhay. Mrs. Santos Valley. Pumasok ang kanyang Italian secretary na si Francesca, hawak ang isang tablet. Ang mga papeles para sa pagbili natin ng share sa Pilipinas ay handa na. At ang kontrata para sa mega merger sa pagitan ng Isabela Imperium at ng top conglomerate doon nakaschedule na sa susunod na linggo. Napatayo ng tuwid si Isabel. Ang init ng pagiging ina na palitan ng lamig na isang naghihiganting reyna. Anong kumpanya makakapartner natin sa Pilipinas, Francesca? Tanong ni Isabel kahit alam na niyang sagot. Valderrama Holdings, senyora. Sila ang nangunguna. Ngunit ayon sa financial reports, 5 taon na silang humihina dahil sa hindi maayos na pamamahala ng kanilang CEO na si Sandro Valderrama. Kailangan nilang kapital natin para hindi sila mabangkarote. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. 5 taon, Sandro, sabi ng kanyang isip. 5 taon kong inihanda ang sarili ko para sa sandaling ito. Kala mo ba madali mo lang akong mabura at natapakan noon? Ihanda mong pribadong eroplano, Francesca. Babalik tayo sa Pilipinas. Mariing utos ni Isabel. Mama, sasama kami? Tanong ni Cara habang nakahawak sa laylayan ng kanyang suit. Yumuko si Isabel, hinaplos ang mukha ng anak. Oo mga anak, sasama kayo kay Mama. May lulusatin tayo na lumang utang. Ang leon na itinaboy at sinaktan 5 taon na nakakalipas, nagbabalik na bilang isang reyna. Handang bawiin ang lahat at handang pabagsakin ang imperyo ng lalaking sumira sa kanyang puso. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel sa Maynila ay napupuno ng mga pinaka-makapangyarihang negosyante, politiko at mga mamamahayag sa bansa. Kumikinang ang mga dambuhalang chandelier at umaalingaw-ngaw ang marangyang tugtog ng biolin. Ang gabing ito ay nakalaan para sa pinakamalaking business gala ng taon, ang formal na pagpapakilala sa misteryosong may-ari ng Isabela Imperium na magpapasok ng bilyong-bilyong pisong pamumunan sa Pilipinas. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Sandro Valderrama. Hawak na isang baso ng Scotch whiskey, marahang iniikot ang yelo sa loob nito. Kung ihahambing siya 5 taon nang nakakalipas, mas mukha siyang matatag ngayon, ngunit mas malamig at mailap na tao. Ang kanyang presensya nagbibigay pa rin ng takot sa sino mang lumapit, ngunit ang mga mata niya nananatiling walang buhay. Ang Valderrama Holdings unti-unti nang kinakain ng mga utang at maling desisyon ng lupon ng mga direktor, ngunit parang wala siyang pakialam. Nabubuhay na lamang siya dahil kailangan, hindi dahil gusto niya. Ladies and gentlemen, basag ng tagapagsalita sa mikropono. Dahilan upang patahimikan ang bulong-bulungan ng karamihan. Let us all welcome the chairperson and CEO of Isabela Premium, Mrs. Isabela Santos. Bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Sabay-sabay na huminto ang mundo para kay Sandro nang magtamang kanyang paningin sa babaeng pumasok. Ang baso ng alak sa kanyang hawak ay tuluyan ng nabitawan. Lumika ng matalim na tunog ng pagkakabagbag sa sahig, ngunit wala siyang narinig. Si Isabel, naglakad to sa gitna ng pulang alpombra na may hindi mapapantay ang gilas at karangyaan. Suot nito ang isang hapit na gintong gown na may mahabang tren, kumikinang sa bawat hakbang. Ang kanyang buhok maayos na nakapusod, nilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mamahaling diamanteng kwintas na nakasabit doon.
Ang kanyang mukha napakaganda, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang dati tinitingnan siya na may buong pagmamahal ay parang yelo sa lamig nang sumulyap sa kanyang direksyon. Isabel? Bulong ni Sandro. Ang kanyang boses nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi siya po pwedeng magkamali. Siya ang kanyang asawa. Ang babaeng 5 taon niyang hinanap. Ang babaeng iniyakan niya gabi-gabi hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Buhay ito at mas makapangyarihang higit sa sino man sa silid na iyon. Matapos sa maikling talumpati ni Isabel sa entablado, agad tong pinalibutan ng mga mamamahayag at kilalang negosyante. Ngunit walang pakialam si Sandro sa protokol. Hinawi niya ang mga taong umaharang sa kanyang daan, mabilis sa mga hakbang hanggang sa makatayo siya ng dinala sa mismong harap ng babae. Isabel, hingal na sambit ni Sandro. Ang kanyang kamay ay kusang umangat, nanginginig na gustong humawak sa pisngi nito upang patunayan na hindi ito isang panaginip. Buhay ka, ikaw nga yan? Bago pa man dumapo ang kamay ni Sandro, marahan, ngunit mariing tinaas ni Isabel ang kanyang gintong clutch bag upang harangan ito. Isang mapait at formal na ngiti ang sumilay sa mga labi ng reyna. I'm sorry, Mr. Valderrama. Malamig na pahayag ni Isabel. Ang kanyang boses walang kahit anong emosyon, parang isang estrangherong kausap. It is proper to address me as Mrs. Santos at sa pagkakaalam ko, wala tayong gaanong klaseng pamilyaridad para hawakan mo ko. Napatigil si Sandro, tila sinaksak ang kanyang puso sa talas ng pananalita nito. Isabel, pakiusap, huwag mong gawin to. 5 taon. 5 taon akong nabaliw kakahanap sa'yo, patawarin mo ko. Hahayaan ko ipaliwanag ang lahat. Ipaliwanag ang alin, Mr. Valderrama? Pagak na tumawa si Isabel, sapat lang upang silang dalawa lang ang makarinig. Lumapit siya ng bahaga kay Sandro, sapat upang maamoy ng lalaki ang pamilyar, ngunit mas matapang nitong pabango. Ang pagpapakasal mo sa iba habang dala ko ang mga anak mo? O ang pag-aakala mong mananatili akong kawawa habang tinatapon mo ang dignidad ko? Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Ang mga anak mo, ibig sabihin totoong hinala niya ng anak ito. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak natin, Isabel? Garalgal na tanong ni Sandro. May luha na ring nagbabadya sa kanyang mga mata. Tumingin ng diretso si Isabel sa kanya, walang kahit anong bakas ng takot o pagmamahal. Wala kang anak, Sandro. Ang mga anak ko meron lamang ina at nandito ako ngayon para sa isang bagay lang. Ang pirmahan ang merger na magbabaon sa kumpanya mo sa ilalim ng aking mga kamay. Maganda ka dahil kukunin ko ang lahat sa'yo. Tinalikuran siya ni Isabel ng walang pag-aalinlangan. Iniwan si Sandro na nakatayo sa gitna ng karamihan, wasak, luhaan, ngunit may isang bagong apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Buhay ang kanyang mag-ina at gagawin niyang lahat kahit magmakaawa sa paanan nito, makuha lang silang muli. Kinabukasan, dinala ni Isabel ang triplet sa isang pribadong play zone sa loob ng pinakamalaking mall sa Bonifacio Global City. Kahit abala siya sa paghahanda sa pagpabagsak sa Valderrama Holdings, prioritize pa rin niya ang kanyang mga anak. Naupo siya sa isang cafe malapit sa play area habang binabantayan ng kanyang mga bodyguards ang paligid. Mama, look! I built a tall robot! Masiglang sigaw ni Liam habang tinataas ang makukulay na blocks. Ngumiti si Isabel at kumaway. Si Kara naman abalang nagpapakain ng isang manika habang si Nathan tahimik lang na nagbabasa ng isang libro tungkol sa siyensya sa isang tabi. Ang kapayapaang yon biglang naputol nang maramdaman ni Isabel ang pagbabago ng hangin sa paligid. Pumasok sa loob ng playzone si Sandro Valderrama, suot ang kanyang simpleng puting polo at jeans. Isang bihirang itsura para sa isang bilyonaryo. Dire-diretso ang hakbang nito. Hindi ito nakatingin kay Isabel. Ang mga mata nito nakapako sa 3 bata, partikular na kay Nathan. Napatayo si Isabel, mabilis na lumapit upang harangan si Sandro, ngunit huli na. Lumingon si Nathan at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Sandro para silang tumitingin sa isang salamin. Ang parehong hugis ng mukha, ang matangos na ilong at ang matatalas na mga mata na tila ba nakakabasa ng iniisip ng iba. Nabitawan ni Nathan ang kanyang libro. Who are you? Seryosong tanong ng 5 taong gulang na batang lalaki. Ang boses nito kahit bata pa ay may otoridad na katulad ng kay Sandro. Nanginig ang buong katawan ni Sandro. Napaluhod siya sa sahig upang mapantayan ang taas ni Nathan.
Ang mga luha na 5 taon niyang pinipigil mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Nathan, bulong niya, bago tumingin kay Liam at Karen lumapit na rin dahil sa kuryosidad. Kayo ang mga anak ko. Sandro, umalis ka rito. Marahas na hinila ni Isabel ang braso ng lalaki. Nilagay ang kanyang sarili sa pagitan nito at ng triplets. Ang kanyang mukha puno ng takot at galit. Huwag mong hawakan ang mga anak ko. Isabel, tingnan mo sila. Pakiusap ni Sandro, nakaluhod pa rin sa sahig habang nakatingala sa kanya. Hindi mo maitatago ang katotohanan. Kamukhang kamukha ko sila ang mga triplets natin, ang mga anak na hinahanap ko. You're not our dada, biglang sumabat si Kara. Ang maliit niyang kamay nakahawak sa binti ng kanyang ina habang matapang na nakatitig kay Sandro. Our dada is in heaven. Mama said bad people hurt him. Parang sinaksak ng libong kutsilyo ang puso ni Sandro sa narinig mula sa sariling anak na babae. Tumingin siya kay Isabel ng may matinding pagsisisi. Ganun ba ang sinabi mo sa kanila? Napatay na ako? Para sa amin, matagal ka ng patay, Sandro. Malamig at walang pakundangan na sagot ni Isabel. Huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa kanila. Iniwan mo kami. Pinagpalit mo kami sa yaman mo. Wala kang anak dito. Hindi totoo yan. Tumayo si Sandro. Sinusubukan hawakan ng mga kamay ni Isabel, ngunit mabilis tong iniwas ng babae. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yun noon. Ginawa ko lang yun para hindi ko kailangan ng mga kasinungalingan mo. Putol ni Isabel. Lumingon siya sa kanyang mga bodyguard na agad pinalibutan si Sandro. Dalhin ninyo ang triplet sa sasakyan. Ngayon din. Mabilis na binuhat ng mga yaya at bodyguard ang 3 bata. Lumingon pa si Nathan kay Sandro, ang kanyang mga mata puno ng malalim na pag-iisip. Tila sinusuri ang lalaking umiiyak sa harap ng kanyang ama. Nang madaanan ni Isabel si Sandro, huminto siya at bumulong ng napakalamig. Huwag mo nang lalapitan muli ang mga anak ko, Sandro, kung hindi. Gagamitin ko ang buong pwersa ng Isabela Imperium para tuluyan kang mawala ng puwang sa bansang ito. Iniwan ni Isabel si Sandro, nakatayo sa gitna ng mall, wasak ang puso, ngunit mas lalo naging determinadong patunayan ang kanyang sarili sa pamilyang matagal niyang nawala. Naging mabilis at walang awang tulad ng isang bagyo ang mga sumunod na araw. Sa loob ng boardroom ng Valderrama Holdings, nagkakagulo ang mga stockbroker at ang mga board members. Isa-isang bumabagsak ang mga stocks ng kumpanya. Ang mga malalaking namumuhunan na dati tapat kay Sandro biglang nag-withdraw ng kanilang mga kapital. Ang dahilan? Ang Isabela Imperium ay unti-unting binibili ang mga nagigipit na shares ng kumpanya sa pamamagitan ng mga dummy corporate accounts. Sa huling araw ng negosasyon, pumasok si Isabel sa silid pulong ng mga Valderrama. Suot niyang isang eleganteng navy blue blazer at pencil skirt. Bawat takbang ng kanyang takong nagiiwan ng takot sa mga naroon. Naupo siya sa dulong ng mahabang lamesa, sa mismong upuan na dati nakalaan para sa CEO. Good morning, gentlemen. Malamig na bati ni Isabel, sabay lapag ng isang makapal na dokumento. As of 8 o'clock this morning, Isabela Imperium now owns 51% of Valderrama Holdings. In short, ako nang may-ari ng kumpanyang ito. Nagsimulang magbulungan ang mga board members sa matinding takot. Sa kabilang dulo ng lamesa, dahan-dahang tumayo si Sandro. Ngunit sa halip magalit o sumigaw o magwala tulad ng inaasahan ng lahat, nanatiling kalmado si Sandro. Walang bakas ng pagkabahala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Isabel na may malalim na pagmamahal at paghanga. Kung yan ang gusto mo, Isabel, ibibigay ko sa iyong kumpanya. Malumanay na pahayag ni Sandro dahilan upang matigilan ang lahat, pati na si Isabel. Anong sinasabi mo, Sandro? Kunot noong tanong ni Isabel, pilit pinananatili ang lamig ng kanyang boses kahit naguguluhan sa reaksyon ng lalaki. Lumapit si Sandro sa kanya, hawak ang isang pluma. Nang walang pag-aalinlangan, nilagdaan niya ang mga papeles ng transfer of ownership at binitawan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sarili niyang imperyo. Iniwan niya lahat ng kanyang yaman sa harap ni Isabel. 5 taon akong nagpakabaliw sa paghahanap sa'yo, panimula ni Sandro. Ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit puno ng katapatan. Akala mo ba mahalaga sa akin ang pera o ang kumpanyang ito? Kung ang pagbagsak ko, kung ang pagkawala ng lahat ng yaman ko ang siyang makakapagpatawad sa akin ng asawa mo. Kunin mo lahat, Isabel. Bigay mo sa mga anak natin. Kahit maging pulubi ako, basta mapatawad mo lang ako. Napatitig si Isabel sa kanya.
Naghahanda siya para sa isang malaking gera, ngunit nilaylay ni Sandro ang mga armas nito bago pa man magsimula ang labanan. Ang matitigas na pader sa puso ni Isabel bahagyang nanginginig dahil sa ginawa ng lalaki. Huwag kang umasta na parang ikaw pa ang biktima rito, Sandro. Matigas pa rin sabi ni Isabel, pagaman may kaunting pag-aalinlangan na sa kanyang boses. Ang ginawa mo to dahil alam mong talo ka na. Ginawa ko to dahil mahal kita, sagot ni Sandro, pagod dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas ng boardroom. Bit-bit lamang kanyang wallet at ang lumang panyo ni Isabel. Naiwan si Isabel sa loob ng silid, hawak ang dokumento ng kanyang tagumpay. Nakamit na niya ang kanyang paghihiganti. Hawak niya ng yaman ni Sandro ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, sa halip matuwa nakaramdam siya ng malaking puwang at bigat sa kanyang dibdib. Bakit di siya masaya? Tahimik ang gabi sa loob ng marangyang penthouse na tinutuluyan ni Isabel sa lungsod. Tulog na ang triplets ngunit siya'y nananatiling gising. Nakatitig sa mga dokumento ng Valderrama Holdings na nasa kanyang lamesa. Nakamit na niya ang tagumpay. Hawak na niya ang buong imperyo ni Sandro ngunit ang kanyang puso tila mas lalo naging bilanggo ng nakaraan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang intercom. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa ibaba, ayaw pong umalis. Si Nanay Marta po ang dating may bahay na matandang Don Alejandro. Napatayo si Isabel. Si Nanay Martha ang tayong kasambahay sa mansyon ng mga Valderrama na nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit noon. Agad niya itong pinapaging iyak. Pagpasok ng matanda, baka sa mukha nito ang katandaan at labis sa pag-aalala. Isabel, salamat sa Diyos at buhay ka, naiiyak na bungad ng matanda. Nanay Martha, bakit po kayo naparito? Pagtataka ni Isabel habang pinauupo ang matanda. Kung tungkol to kay Sandro, wala na po kaming dapat pag-usapan. Nakuha ko ng hustisyang para sa akin at sa mga anak ko. Umiling ng mabilis si Nanay Martha, hinawakan ang kamay ni Isabel. Yan nga ang naging dahilan kung bakit ako nandito, Irog. Dahil natatakot akong habang buhay mong pasanin ang galit na walang katotohanan. Kailangan mong malaman ang totoong nangyari 5 taon nang nakararaan. Kumunot ang noon, Isabel. Anong katotohanan? Napanood ko sa sarili kong mga mata ang kasal nila ni Cassandra. Huwad ang kasalang yon, Isabel. Emosyonal na pahayag ng matanda. Ilang araw bago ang kasal, nalaman ng matandang Don Alejandro ang tungkol sa iyo. Nagalit ang Don dahil gusto niyang mapangasawa ni Sandro ang tagapagmana ng mga Lopez para sa negosyo. Binalaan niya si Sandro kung hindi ito haharap sa altar kasama si Cassandra, ipapapatay niya ang natitira mong pamilya sa probinsya at ipapabura ka niya sa mundo. Namilog ang mga mata ni Isabel. Parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ano? Ginawa lang ni Sandro ang sakripisyo yon para protektahan ka. Patuloy ni Nanay Martha habang umiiyak. Ang plano niya, pipirma lang siya ng huwad na kontrata sa harap ng media para pagbigyan ng Don at sa mismong gabing yon, itatanan kanya pabalik ng ibang bansa upang magtago. Ngunit hindi niya alam na mapapanood mong palabas na yun sa TV. Nang gabing nalaman niyang lumayas ka, iniwan niya si Cassandra sa altar. Tinakbuhan niya ang kasal, Isabel. Hindi natuloy ang kasalang yon. Parang gumuho ang kisame ng penthouse sa ibabaw ni Isabel. Ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig. 5 taon siyang nagdusa, bulong ng matanda. Kinalaban ng sarili niyang lolo, binitawan ng lahat at halos mabaliw sa paghahanap sa iyo. Gabi-gabi siyang umiiyak sa silid ninyo, hawak ang panyo mo. Walang ibang babaeng hinawakan si Sandro kundi ikaw lang. Napabitiw si Isabel, ang pader ng galit, poot at paghihiganti na tinayo niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon, tuluyang nadurog at gumuho sa isang sandali. Ang lalaking akala niya'y nagtaksil sa kanya ay ang lalaki palang sumugal ng lahat para sa kaligtasan niya. Sandro, bulong ni Isabel, kasabay ng mabilis na pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng akala niyang pagtataksil. Malaki ang naging pagkakamali niya. Nagiganti siya sa lalaking walang ibang ginawa kundi mahalin at protektahan siya. Bumuhos ang malakas na ulan sa lungsod, tila nakikiramay sa bagyong nagaganap sa loob ng puso ni Isabel. Di niya na nagawang mag-aksaya pa ng kahit isang segundo. Matapos iwan ng kanyang driver ang sasakyan sa tapat ng lumang mansyon ng mga Valderrama, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, mabilis siyang bumaba, kasunod ang triplets na hawak ng mga yaya sa ilalim ng nabuhalang payong. Madilim ang buong mansyon,
Wala nang marangyang liwanag, wala na ang mga gwardya dahil sa paglipat ng yaman sa Isabela Imperium, binitawan na rin ni Sandro ang pamumuhay banyaga. Pinihit ni Isabel ang doorknob ng malaking pinto. Bubukas yun. Pumasok siya sa malawak na sala at doon sa gitna ng dilim, nakita niya si Sandro. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, hawak ang isang baso ng alak at ang pamilya na puting panyo. Mukhang tanggap na ang kanyang pagkatalo sa buhay. Sandro, basag na tawag ni Isabel. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sandro at nang makita si Isabel, pilit siyang ngumiti. Iniisip na naman na baka guni-guni lang to dala ng kalasingan. Isabel, nandito ka ba para kunin ang mansyong ito? Sige lang, sa'yo naman talaga lahat ng to. Di nakasagot si Isabel. Sa halip, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ng lalaki. Hinawakan niya magkabilang pisngi nito dahilan upang matigilan si Sandro. Ramdam nito ang init at ang basang luha na dumadaloy mula sa mga mata ng asawa. Nalaman ko ng lahat, Sandro. Hikbi ni Isabel, sinandal ang kanyang noo sa noo ng lalaki. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung naging bulag ako sa galit ko. Kung sinira akong kumpanya mo, kung pinagkait ko sa iyo mga anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Ang alak na nasa kanyang katawan, tila biglang naglaho. Isabel, alam mo na? Oo, Sandro. Alam kong pinoprotektahan mo lang ako na hindi mo tinuloy ang kasal. Humigpit ang yakap ni Isabel sa leeg ng asawa. 5 taon tayong nagdusa dahil sa maling akala. Nanginig ang buong katawan ni Sandro. Binitawan niya ang baso at niyakap ng buong higpit si Isabel. Binaon ang muka sa balikat nito. Humagulgol ang bilyonaryong itinuturing na walang puso ng lahat. Wala akong pakialam sa kumpanya, Isabel. Kahit maging mahirap ako basta't bumalik ka lang. Basta kasama ko kayo. Sa gitna ng kanilang emosyonal na pag-aayos, dahan-dahang lumapit ang 3 bata. Si Nathan ang nanguna. Seryoso pa rin ang mukha, ngunit may bakas ng pag-unawa. Si Cara naman may hawak na maliit na tissue habang si Liam nakatingin sa kanilang ama. Mama, is he really our dada? Malambing na tanong ni Cara. Humarap si Isabel sa mga anak, pinunasan ng kanyang mga luha at ngumiti ng pinakamatamis. Oo mga anak, siya ang dada ninyo, ang lalaking pinakamamahal ni Mama. Nakaluhod pa rin, pinalawak ni Sandro ang kanyang mga bisig. Unang tumakbo si Cara at niyakap ang leeg ng ama. Kasunod si Liam na tuwang-tuwa. Si Nathan nag-atubili pa ng ilang segundo, ngunit nang dahan-dahang hawakan ni Sandro ang kanyang balikat, tuluyan na rin sumubsob ang bata sa dibdib ng kanyang ama. Mga anak ko, ang mga reyna at prinsipe ko, bulong ni Sandro habang yakap-yakap ang kanyang buong pamilya. Ramdam niya ang kompletong kapayapaan na 5 taon niyang ipinagkait sa sarili. Pagkalipas na 1 taon, isang marangyang hardin sa tabing dagat ang napupuno ng tawanan at ng musika. Hindi ito pagtitipon para sa negosyo, kung hindi, isang pribadong pagdiriwang. Binalik ni Isabel ang pamamahala ng Valderrama Holdings kay Sandro at ngayon pinagsama ng 2 imperyo sa ilalim ng pangalang Valderrama Santos International. Ngunit higit sa yaman, ang pinakamalaking tagumpay nila ay ang pamilyang buo na. Nakatayo sina Sandro at Isabel sa may deck. Habang pinapanood ang triplets na nagtatakbuhan sa buhanginan, hinahabol ang mga alon, masigla at malulusog ang mga bata at opisyal na ring dala ang apelidong Valderrama. Niyakap ni Sandro si Isabel mula sa likod, pinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Salamat sa pagbabalik, mahal ko. Lumingon si Isabel, hinawakan ng kamay ng asawa, isang matamis na halik ang ginawad niya sa mga labi nito. Salamat sa hindi pagsuko, Sandro. Mula ngayon wala nang lihim, wala nang paghihiganti, tayo lang hanggang sa huli. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang kwento ng paghihiganti tuluyan ng natapos at napalitan ng isang walang katapusang pag-ibig at bagong simula. Pagkalipas ng 3 taon, ang tunog ng mga tawanan at yabag ng maliliit na paa ang nagsisilbing musika sa loob ng muling nabuhay na mansyon ng mga Valderrama. Wala na ang dating tila sementeryong katahimikan at amoy ng alak na bumuulot sa tahanang ito noong taong wala si Isabel. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng buhay, mga laruan at presensya ng isang pamilyang binuo muli ng tadhana. Sa malawak na hardin, abala si Sandro sa pag-alalay sa isang maliit na bisikleta. Dada, look! I'm faster than Nathan now.
Sigaw ng 8 taong gulang na si Nathan habang malinis na nagpepedal sa sementadong daan ng hardin. "Slow down, Liam! Baka madapa ka?" Paalala naman ni Nathan. Nakaupo ito sa ilalim ng puno. May hawak na namang makapal na libro tungkol sa robotics. Sa edad na 8, nagpapakita na to ng pambihirang talino na labis pinagmamalaki ng kanyang mga magulang. "Dada, catch me!" Kasunod noon ang pagtakbo ng bunsong si Kara na suot na isang kulay rosas na prinsesang bestido. Dire-diretsong sumubsob sa mga bisig ni Sandro. Binuhat ni Sandro ang kanyang prinsesa at hinalikan to sa pisngi bago lumingon sa gawin ng veranda. Doon, nakatayo ang kanyang reyna, si Isabel. Suot ng isang simpleng puting summer dress. Nakasandal si Isabel sa railing habang may hawak na baso ng sariwang juice. Ang kanyang mukha mas lalo naging maamo at maayos. Malayo sa malamig na ekspresyon na dinala niya nung araw ng kanyang pagbabalik para maghiganti. Ngunit may isang bagay na agaw pansin sa kanyang anyo ngayon, ang kanyang bahagyang nakabukol na tiyan. 4 na buwang buntis muli si Isabel at sa pagkakataong to hindi na siya mag-isa. Inilapag ni Sandro si Kara para patuloy na makipaglaro sa mga kuya nito at dahan-dahang naglakad paakyat sa veranda patungo sa kanyang asawa. Pinasok niya ang kanyang mga bisig sa bewang ni Isabel mula sa likod bago marahang tinambad ang kanyang palad sa ibabaw ng tiyan ng babae. "Napapagod ka ba, hiyas ko?" Malambing na bulong ni Sandro sabay halik sa gilid ng ulo ni Isabel. Umiling si Isabel, sumandal sa dibdib ng asawa. "Hindi naman, masarap lang sa pakiramdam na pinapanood silang ganyan. Minsan di pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo sa puntong to. Naniniwala ka ba na hindi ka na muling aalis sa piling ko?" Biro ni Sandro, ngunit may kasamang higpit sa kanyang yakap. Isang paalala na hinding-hindi niya nahahayaan makawala pa ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buhay. "Saan pa ba ako pupunta? Hawak mo ng buong kumpanya ko, pati na ang puso ko," natatawang sagot ni Isabel. Matapos ang kanilang muling pagpapakasal, 2 taon ang nakakalipas, napagkasunduan nilang dalawa na pagsamahin ng Isabela Imperium at Valderrama Holdings. Ang bagong alyansang ito hindi lang naging pinakamalakas na puwersa sa ekonomiya ng bansa, kundi naging simbolo rin ng kanilang pinagdaan ng bagyo. Ang yaman na dati naging mitsa ng kanilang paghihiwalay ay ginamit nila ngayon para sa mas mabuting layunin. "Salamat, Isabel," seryosong saad ni Sandro. Ang kanyang mga mata naging emosyonal habang nakatitig sa asawa. "Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Salamat sa pagbabalik mo." Humarap si Isabel sa kanya. Tinaas sa mga kamay upang haplusin ang panga ni Sandro. "Akala ko noon ang pagbabalik ko ay para sa hustisya at para ubusin ang sayo. Ngunit napagtanto ko, binalik ko lang ang tadhana kung saan talaga ako nararapat. Sa tabi mo, kasama ang pamilyang to." Ngumiti si Sandro, isang ngiti na sumisira sa lahat ng kanyang pagiging istriktong bilyonaryo sa harap ng ibang tao. Dahan-dahan niyang niyuko ang kanyang mukha upang salubungin ang mga labi ni Isabel. Ang halik na yon hindi na puno ng sakit, pangungulila o pagsisisi. Ito ay isang halik ng pangako, isang habang buhay na sumpa na walang bagyo, walang maling akala o walang sino man na makapaghihiwalay muli sa kanila. "Dada, Mama! Liam spilled ice cream on my dress?" Biglang sigaw ni Kara mula sa hardin, dahilan upang maputol ang kanilang sandali. Natawa ng bahagya sina Sandro at Isabel. Hawak kamay silang bumaba sa veranda upang harapin ang masaya at magulong mundo ng kanilang mga anak. Ang kwento ng paghihiganti ng reyna ay opisyal nang natapos at ang tunay nilang kaharian, ang kaharian ng pag-ibig, patawad at bagong simula, formal pa lamang na nag-uumpisa. Mga karava, dyan na po nagtatapos ang kapanapanabik, madamdamin at puno ng aral na kwento ng pagbabalik at paghihiganti ni Isabel sa buhay ng bilyonaryong si Sandro. Ang kwentong to ay isang paalala sa atin na kung minsan ang mata ng galit at sakit madaling mabulag sa katotohanan. Ngunit sa huli ang tunay na pag-ibig, kapatawaran at ang kapakanan ng pamilya ang laging nagwawagi. Ang tunay na imperyo at yaman hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa init ng yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin.
Mula po sa buong puso ni Rava TV, nais kong magpasalamat ng marami sa inyong walang sawang pakikinig, pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kabanata na ating inihahandog. Ang inyong mga likes, comments at shares ang siyang nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na gumawa ng mga kwentong mapanghatak at tumatagos sa puso ng mga tagapakinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong to, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-share to sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong mapaiyak at mapakilig. Abangan ninyo ang susunod nating kwento na tiyak mas matindi, mas nakakapanggigil at mas kaabang-abang. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra. Maraming salamat mga karaba at hanggang sa muli nating pagkikita.